Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, sabi nga po sa napakaluma at gasgas ng kasabihan noon tungkol sa pag-ibig, love is like a rosary that full of mystery. Pinaniwalaan niyo ba rin ba iyon, Brigada Love Lines? Isinagot niyo rin ba iyon, ang quote na iyon sa isang slam book? Pero di ba mahiwaga at seryoso naman talaga ang pag-ibig? Para sa akin kasi, ang pinaka-misteryoso sa lahat ay paano nga ba natin makikilala ang taong para sa atin. Brigada Love Lines, magandang hapon po. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Riza, 27 years old mula sa Lemery, Batangas. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari 14 years ago, kung saan high school pa lamang ako. 13 years old at second year po ako noon nang ma-inlove ako sa kaklase kong si Matthew. Pero kagaya ng tipikal na love story, hindi ako ang tipo niyang babae. Kaya naman kahit bata pa lang ako noon, todo bigay na ako sa mga ginagawa kong effort, mapansin lang ako ni Matthew. Pasok pa kaya yun? Papasok pa yon. Noong nakaraan nga 10 minuto na lang natitirang oras pero pumasok pa rin siya. Oo, naalala ko nga yun. Uwi na nga sana ako nun tapos bigla naman siyang dumating. Dapat wala na lang kakatamad. Naantok pa ako. Guys, wala daw si Ma'am Velasquez. May meeting daw yung mga teacher. You know? Uwi, ana. Ano Franco, patambay muna ako sa bahay niyo ha. Ayoko pa kasing umuwi. Wala rin namang pasok bukas. Mag-a-attendance na lang ba tayo, Riza? Hindi Kopihin daw muna natin to tapos saka tayo umuwi. Mag-review daw kasi may long quiz tayo sa Lunes. Hala, ang daya naman Tinatamad akong magsulat, Gemma. Ikaw na lang din magsulat niyan sa notebook ko. Please. Ayoko nga. Magsulat ka ng sayo. Teka, wala ang sekretary natin. Sino magsusulat sa blackboard? Akin na, ako na lang. Huwag na sabing magsulat Ayoko nga magsulat. Kahit pa magreklamo ka dyan, Franco, kailangan mo pa rin magsulat. Teka, sabi mo Riza, ikaw magsusulat Bakit? Abot mo ba yung taas ng blackboard? Ano na naman bang problema mo sa height ko, Joseph? Ito naman, nagtataray agad. Concern lang naman ako sa'yo. Ang hirap kayang tumingkayad ng tumingkayad. Concern mo mukha mo? Pwede ba, Joselito? Manhimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Ano Joselito ka dyan? Totoo naman, di ba? Pinapaganda mo pa Joseph, kapag nalalaman, ayaw mo lang mabanggit ang mabantot mong pangalan, Joselito. Relax ka nga lang dyan. Galit ka na naman Aling maliit. Che, ikaw kaya ang pagsulatin ko sa blackboard. Riza, ako na lang magsulat sa blackboard. Akin na. Ako na dyan. Sure ka, Matthew? Oo naman. Alam mo namang willing to help ako palagi. Salamat, Matthew ha. Sabi ni Ma'am Velasquez, ito na lang naman daw yung susulatin. Konti lang naman yan, pero sabihan mo ako kapag ngalay ka na sa para naman malaman ko Oh, sige. Ay sus, para-paraon na naman si Aling maliit. Tumigil ka dyan, Joselito. Teka, para may pakinabang ka naman, pakipagpag nga nitong eraser sa likod ng classroom, ang daming tsoko. Ayoko nga. At talaga ba? Napakabosi talaga, nakakainis. Uy, Matthew, salamat nga pala kasi sinamahan mo ko magdala nitong mga notebook natin sa office ni Ma'am Velasquez. Ang dami kasi niyan Baka mabigatan ka. Ay siya nga pala, bakit ba ganun lagi kayo ni Joseph? Palagi kayo nagtatalo? Parang hindi ko pa kayo nakitang nagkasundo. Paano? Ang galing niya magpapansin at saka nakakainis na talaga minsan yung pang-asar niya. Ang insensitive. Ang pinagtataka ko pa, laging ako yung gustong-gusto niyang asarin. Baka may crush sa'yo. Si Joselito, may crush sa akin. Sus, imposible yun. At saka kung totoo man, wala akong pakialam. Sa tingin mo, hindi ka ba nagkakagusto sa kanya? Hindi At isa pa, may gusto na akong iba. Talaga? Sino? Secret. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Di ipinagsabi mo pa sa iba? Walang clue?
Hindi ko naman sasabihin eh. Secret nga eh, ang kulit nito. Malalaman ko rin kung sino. Eh di good luck. Balitaan mo na lang ako kapag nalaman mo na ako sino Dito! Ayusin mo naman ang paggupit. Galing ka ba? May pattern na nga eh. Ikaw kaya maggupit ng illustration board na mapuril yung gunting? Wala na bang mas mapuril pa rito? Parang kahit ata balat ko hindi magugupit nito eh. Hoy, ano ba yan? Nag-aaway na naman kayo. Baka mamaya magsaksakan pa kayo ha? Ay nako Matthew, pagsabihan mo nga tong si Riza, ang init na naman ng ulo. Mamaya kapag hindi ka pa tumigil sa Lito, lagot ka na talaga sa akin. Matthew, pwede bang ikaw na lang gumapit nito? Ang sakit na kasi ng kamay ko eh. Sige Jillian. Ilagay mo na lang dyan. Ako na ang gugupit mamaya. Thank you. Ako na lang magla-lettering. Ikaw na nga. Mas magaling ka sa ganyan eh. At saka, ang ganda ng sulat mo. Kasing ganda mo. Bulero ka talaga kahit kailan. Totoo kaya ang sinasabi ko. Ewan ko sa'yo. Hoy, ano yung ginagawa nyo? Para kayong mga boboyo na nagbubulugan dyan. At higit sa lahat, bakit parang magkadikit naman ata kayo ng sobra, Matthew at Jillian? Bakit? Kayo na ba? Alam mo, issue ka. Nagdikit lang sila na agad. Hindi nga man lang sila nagliligawan eh. Diba, Jillian? Ano kasi, kami na actually. Ha? Paano kayo na? Paano nangyari yun? Malamang, niligawan ko siya. Kaya niya ako sinagot. Pero, kailan ka nanligaw sa kanya, Matthew? Paano? Nung last month pa. Hindi namin sinabi kasi gusto namin walang tuksuan. Alam mo na, privacy. Aba, ayos Congrats pare ha, di ka na torpe, binata ka na. Salamat paring Joseph ha. Shot puno na mamaya. Woo! Sandali lang. Bibili lang ako ng glue stick sa labas. Ha? Ang dami-dami pa nating glue stick, Riza oh. Magkukulang yan eh. Bibili lang ako sa labas, sige na. Riza, samahan na raw kita. Bumili na rin daw tayo ng iba nating kailangan para sa project natin. Teka, umiiyak ka ba? Hindi! Tumatawa ako! Ay sorry, oo nga naman, ano bang klaseng tanong yun? Bakit ka umiiyak? Iniyakan mo ba yung pangit kong paggupit doon sa illustration board? Ulitin ko na lang, ang babaw naman talaga ng luha mo. Napakaiyakin. Ano ba? Ano ba, Joseph? Kahit ngayon lang naman, please. Huwag mo naman akong asarin ngayon. Kita mong umiiyak yung tao, oh. May gusto kay Matthew, no? Sa tingin mo, ba't kaya ganun, no? Kapag mahal mo, hindi ka mahal. Yung hindi mo naman mahal, ikaw yung mahal. Ang gulo, no? Ewan ko sa'yo. Kung bakit ba naman kasi kay Matthew ka pa nagkagusto, hindi mo ba halata na may gusto siya kay Jillian? Malay ko ba? At saka, paki mo ba kung gusto ko si Matthew? Siya yung tinitibok nitong puso ko eh. Alam mo, hindi mo ko maiintindihan. Dahil hindi ka pa naman siguro marunong magmahal. Hindi mo alam kung anong feeling kapag nasasaktan. Napakapamanghusga mo naman. Ililibre pa naman sana kita ng ice cream. Pero sige, wag na lang. Judgmental ka eh. Totoo ba yan? Ililibre mo ako ng ice cream? Bakit? Gusto mo rin, no? Kasi naman, parang himala ata na ikaw yung manlilibre. Di ba kalimitan, ikaw yung nagpapalibre? Umiiyak ka eh. Alam ko na magpapatahan sa'yo yung ice cream. At saka, huwag ka nang umiyak. Si Matthew lang yan. Siya ang gusto ko eh. Di ka nga gusto eh. May girlfriend na. Anong laban mo ron? Wala, di ba? Kung si Matthew nga po ang aking first love, ay siya rin pala ang aking first heartbreak. Akala ko pa noon akong gusto niya, pero hindi pala si Jillian. Hinayaan ko na lang po noon ang lahat ng nangyari. Kalauna naman, nasabi ko na bagay nga pala talaga si Matthew at si Jillian. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan noon, walang nakaalam sa mga kaibigan at kaklase ko na na-broken-hearted ako kay Matthew. Mapwera na lang kay Joseph. Si Joseph na hindi ko akalaing magiging kaibigan ko pagkatapos ng lahat. Mula nga po sa pagiging aso at pusa, sa Joselito at Aling Maliit, unti-unti ay naging malapit kami ni Joseph sa isa't isa. Sa madaling salita, parang naging mag-best friend kaming dalawa at sa totoo lang, tinulungan niya akong move on kay Matthew. Sa tuwing malungkot ako noon, kulang na lang ay gawin niya ang lahat. Mapatawa at
mapasaya na lang ako. At para syempre, makalimutan ko na ng tuluyan itong si Matthew. Okay na siguro ang itsura ko. Perfect ang pink na dress ko para sa ball. Wow! Ang ganda naman ng anak ko. Ako lang to, Papa. Sino palang kasama mo pagpunta? Hindi ka pwedeng mag-tricycle ng ganyang kaganda ang suot mo. Alam mo, kung wala lang akong trabaho mamaya, ako na ang maghahatid sa'yo. Ayos lang po, Papa. Sabay na kami ni Joseph pupunta. Ihahatid po kami ng tita niya sa school. Teka. Nanliligaw na ba sa'yo si Joseph? Hindi po. Ano? Boyfriend na? Lalong hindi po, Papa. Ano ka pa ba? Ano ka pa, Pa? Hindi po nililigawan sa akin si Joseph. Hindi po nanliligaw sa akin si Joseph. Alam mo naman, di ba, na magkaibigan lang kami. Ay, sus. Alam na alam ko ang mga ganyan, anak. Alam mo, Riza, wala namang problema kay papa mo kung may manliligaw ka na o may boyfriend ka na. Basta, huwag ka lang magpapabaya sa pag-aaral, ah. Ay, nako. Si Papa talaga. O bakit? Mas maganda na alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo, di ba? Kung boyfriend mo na si Joseph, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Magkaibigan lang nga po kami ni Joseph, Papa. Talaga? Parang hindi naman yun ang nakikita ko. Parati siyang nandito sa bahay. Parati kang inihahatid pa uwi. Nagkakataon lang po na magkasabay kami palagi. Naku, antayin mo. Aamin yan sa'yo na gusto ka niya, anak. Pa, uulitin ko hindi ko po manliligaw o boyfriend si Joseph. Tropa kami, tropa! Ano bang meron, Joseph? Ang saya-saya sa loob, oh. Party-party. Bakit mo ko hinila dito sa labas? May sasabihin kasi ako sa'yo eh. Ayoko ng storbo. Ano ba kasi yun? At kung makahila ka? Bago ko sabihin sa'yo, ito muna, may bibigay muna ako. Ano, yung utang mo, babayaran mo na? Uy, bayad na yun ah. Huy, may 5 pesos ka pa kaya? O siya, sige, mamaya iabot ko sa'yo yung 5 piso. Pero, ito na muna. Ito, kwintas, para sa'yo. Wow! Hoy, ang ganda naman ito, Joseph! Teka, ito bang dahilan kung bakit ka umutang sa akin? Uy, hindi ah. Pinag-ipunan ko yan. Pangako ko talaga sa sarili ko na ibibigay ko yan sa'yo ngayon. Naku! Suhol yan no. Para mas lalo pa kitang pautangin. Ito naman, puro kalokohan. O sige, seryoso na nga. Bakit mo naman ako bibigyan ng kwintas? Wala lang, gusto ko lang. O sige, thank you ah. Akin na, isusuot ko sa'yo. Ayan, bagay sa'yo. Pasalamat ka sa kwintas kasi gumanda ka nung sinuot mo yan. Excuse me, kahit walang kwintas, maganda pa rin ako, no? Oo nga eh. I never knew just what a smile was worth, but your eyes say everything without a single word, 'cause there's something in the way. Pero teka, bakit naman sa lahat ako pa yung binigyan mo ng kwintas? Kasi Reza, may sasabihin kasi ako sa'yo. Okay, ano yun? Wait lang. Kaya ko to. Ano, okay ka lang ba? Ano? I love you, Riza. What you see, but there's something in the way you look at me. Ha? Ano? Ano yun? Pakiulit? I love you, sabi ko. As a friend? Hindi, mahal kita. As in, mahal kita. Ikaw naman, bagong joke yan, no? Hindi ako nagbibiro, Riza. Hindi ko alam kung paano at kailan ko naramdaman eh. Pero, totoo, Riza, gusto kita. Ayoko nang magkamali at mas lalong ayoko nang ilihim sa'yo. Pero, Joseph... Di ko pa naman kailangan yung sagot mo, Riza. Pero sana, hayaan mo naman akong manligaw sa'yo. Talagang mahal na kita eh. Higit pa sa isang kaibigan. It's as if my heart knows you're the Si missing. Joseph po ang kauna-unahang lalaki na nagsabi sa akin ng mga katagang iyon ng I love you, mahal kita, at gusto kita. Sa kanya ko yun unang narinig.
Nung una, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga sinabi ni Joseph. Hanggang sa dumating sa puntong, kailangan ko na ring magdesisyon. Ikaw ba, Joseph? Seryoso ka ba talaga sa anak ko? Mas seryoso pa sa seryoso, tito. Pangako ko po, hindi ko po sasaktan ng anak nyo. Ay, talagang dapat hindi. Kasi kapag sinaktan mo siya, lagot ka sa akin. Pero salamat, tito Nakatulong po yung mga payo at tips nyo kung paano ko po liligawan ng maayos si Riza. Aba, saan ka pa? Yung tatay ng nililigawan mo, siya pang tumulong sa'yo para sagutin ka. Pero hindi pa nga po ako sinasagot eh. Suko ka na ba? Hindi po, syempre. Hindi ko po susukuan si Riza. Kahit ilang buwan, kahit ilang taon pa akong maghintay. Sabi mo yan ha? Hindi ko po kayo bibiguin, tito. Ipapakita at ipaparamdam ko po kay Riza na hindi siya magsisisi kung ako yung una niyang maging boyfriend. O ayan, nandito na si Riza. Mag-ingat kayong dalawa sa lakad niyo ha. Magsisimba lang po kami dyan sa bayan. Una na po kami. Pangako po, uuwi ako ng alas 7. Sige anak, mag-ingat kayo ni Joseph. Buti na lang pinayagan tayo ng papa mo. Ang saya ko talaga. Para-paraan ka rin eh. Kay Papa ka unang nagpaalam bago sa akin. Ganun talaga para approve niya na agad na magde-date tayo. Bahala ka dyan. Tampo na ako sa'yo. Bakit ka naman nagtatampo? Bahala ka. Sige, sa susunod sa'yo na muna ako magsasabi na kung pwede ba tayo mag-date bago sa papa mo. Ako naman yung jowa, pero hindi sa akin nagpapaalam. Jowa? Hindi mo pa naman ako sinasagot, di ba? Ha? May sinabi ba akong jowa? Oo, kasasabi mo nga lang na ikaw naman yung jowa ko pero kay tita ako nagpapaalam. Bakit? Ayaw mo ba na magjowa tayo? Siyempre gusto. O edi, tayo na. Sinasagot na kita. Totoo ba yan? Oo nga. Bago pa tayo magsimba ngayon, pinagdadasal ko na to kay Lord kahapon. Sabi ko sa kanya na sasagutin na kita. Kasi maging ako, excited na maging boyfriend ka, Joseph. Mas excited pa ako sa excited, Riza. Yes! Tama girlfriend na ko na yan. si Riza. Tama na yan. Halika na, malalate na tayo sa misa. Riza, pwede ba tayong mag-holding hands na? Sige. Huwag mong bibitawan yan, ha? Hindi talaga. Brigada Love Lines, 13 years po o 13 taon ang itinagal ng relasyon namin ni Joseph bago kami nagdesisyon last year na magpakasal na. Mula nga sa high school sweethearts, hanggang college, hanggang sa nung nagtatrabaho na kami at hanggang ngayon, hindi namin sinukuha ng isa't isa. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako sinukuan, Brigada Love Lines. At ngayon, mahigit 1 taon na kaming kasal at may isa na rin kaming anak. Sa buhay at pag-ibig, totoong matutuwa ka na lang sa mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. Gayon din syempre sa mga taong hindi mo inaakala na makikilala at mamahalin mo ng sobra. Kagaya po ni Joseph na hindi naman talaga siya ang crush ko noon. Pero maaga ko ring napagtanto na siya pala talaga ang nilalaman ng puso ko. Brigada Love Line, sana po ay na-inspire kayong lahat sa kwento namin ni Joseph. Hanggang dito na lamang. More power po palagi sa inyong programa at maraming salamat po. Brigada yours, Riza!